So, mga idol na. Ito po yung informer ko mga idol. So yun po mga idol, no, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po nagbabalik, no. Sa araw po na to is ito po yung update sa kalagayan ni Brother Marlon, no. Buti na lang po na safety kaming nakalabas doon sa bundok, no? At yun po, sa lahat po ng nagdarasal, sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat, no. Yun po, pagkatapos po ng video na in-upload ko po last video po is nakalabas po kami ng safety at dinala ko po si Marlon agad doon sa barangay at yung mga tanod na po ang nag-asikaso sa kanya sa pagpagamot, no. At sa kabutihang palad po is naging okay naman po, no, naging successful naman po yung gamutan. At may may isang bala po na hindi po nakatagos sa likod niya dito po banda, no. Kaya yun po yung dahilan kung bakit sumusuka siya ng dugo, mga idol, no. At isa pa may din pala siya dito, may parang binastroke daw siya ng baril dito. Yan, kasama po natin si Marlon ngayon. Pero andito po kami sa location na malayo po sa bahay nila at malayo din po sa tinitirhan namin bahay, no. Yung mga bata naman po, mga anak ko po is nasa safety naman po sila, no, nakalagayan. At hindi ko po sila sinama. Hindi ko po sila kasama doon sa bahay mismo. Kasi para sa safety nila sa tuwing nag-i-explore ako, mga idol, no. At yun, shoutout po sa inyong lahat at hindi lang po natin isa-isahin yung mga pangalan kasi nga po baka makapag-explore po ako ngayon pagkatapos po ng interview natin kay Brother Marlon, no. At paki-share lang po ng video natin sa bagong nakapanood ng video na to is na lang po, konting favor po mga idol, no. Paki-subscribe po ng channel natin at paki-click na lang din po ng notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng mga bagong video na i-upload po natin, no. Yan, ito na po si Brother Marlon. Yan po mga idol. Yan, mag-hi ka, bro. Yan. Si Brother Marlon po, ito po yung sinasabi niyang natamaan po ng yan, hindi po siya yan, gumanyan ka, bro. Yan, medyo po dito, masakit, bro. Sakit, bro? Sakit pa yung At dito naman sa niya, huwag mo idiin dyan, masakit pa yun. Yan. At dito naman sa niya, yan. Ito po yung binastroke ng yung baril na ginamit pag bastroke. Yan, oh. Medyo masakit to, bro, no? Sakit na, bro. Oh? Yung bastroke 45, bro. 45. Yan. 45 daw yung ginamit pang bastroke.
May tanong na ako bro. Bakit nangyari bro na hindi na kita makontak bro? Ginawa ko ano bro, yung cellphone ko ginawa ni Turo. Kasi pag di namin binigay daw, papatayin daw. Papatayin ka kung... Binigay ko, yun, sinira niya. Yun mga idol no. Kinuha pala ni Turo yung Wala cellphone. namang kontak ko. Kaya yun. Mula nung hindi na siya nakakontak kasi sa akin, hindi na siya nakasend ng message kasi yung ginagawa ko po, siya po yung unang-una na may message sa akin kasi ayaw ko po na mag-message na baka kasama niya yung mga commander at baka matiktikan yung plano namin, yung pag-iispiya niya. Matagal na po itong matagal na po itong nagbagong buhay. Yun nga lang, buhat nung ang dami na talagang kalaban, nag-contact siya sa akin na gusto niya makatulong. Kaya yung nangyari, sinabihan ko siya na wag mo nang ituloy kasi may 4 na anak ka, maliliit pa. Tapos medyo pa yung pamumuhay nila no, medyo gipit. Oo. Kaya wag mo lang pabayaan yung pamilya mo. Pero gusto niya talaga makatulong kaya yung nangyari hindi ko na siya pinigilan. Kasi gusto niya ring makabawi sa sa mga nangyari nung time na magkasama pa kami. No, kasi pinalabas ko to Pinalabas ko. Marami po silang pinalabas ko noon. Kasi malaki yung sakop ko noon sa sa grupo namin kaya pinalabas ko to una. Tapos mula noon marami nang lumabas. Marami akong tinulungan para makalabas ng safety kasi may mga pamilya na rin Kaya yun. Nung nag-explore na ako, nakasama na ako sa grupo na mag-explore, nagbagong buhay na din. Sumagupa na sa mga kalaban. Nag-decide siya na tumulong. Pero yun nga lang, naging sanhi pa ng pagkawala ng pamilya niya. No? 4 na anak niya. Ilan ba yung lalaki doon, bro? 2 lalaki tsaka 2 babae. Ano yung panganay, lalaki o babae? Lalaki. Yun, lalaki daw yung panganay, no? 2 babae, tapos 2 lalaki. At isa doon yung asawa mo, bro, na sawidin. Bakit, bro? Bakit? Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Na, di ba sabi mo, hindi ka natiktikan ng kalaban, hindi ka natunugan na espiya ka. Anong nangyari doon? Kala ko kasi nung kasamahan natin dati, kala ko nagbago na siya. Kala ko din sa kanya. Tapos, parang trinidor ka o? yun, sinayto nga ako. Malaki kasing tiwala ko dun. Kala ko talaga nagbago na yan. Yung sinabi mo sa akin kanina na yun, ito po yung nangyari mga idol, no. May isa pong commander din noon na nagbagong buhay din. At akala naming dalawa tuluyan na siya nagbagong buhay. Anong palagay mo doon, espiya din nila? Espiya talaga yun. Parang galamay pa rin ng kalaban, no, mga idol. Pero pinalabas niya lang na nagbagong buhay na siya. Para malaman siguro niya na yung Plano na siguro mga plano. May nag-tridor pala. Yung sinasabi mo sa akin na may naiwan pa dun sa dati kong tinitirhan na binihag. Saan nila inilagay yun, bro? sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Kinalim natin sa loob. Ano ba? Baka nila yun? Baka i-hypnotize nila?
Hindi ko na nakita yun. Mula nung hindi na nilabas ng bahay. Nako. Yun mga Hindi idol, ko no? alam kung anong ginawa nila doon sa ano. Pero sumisigaw siya doon sa loob. Sumisigaw siya na Humingi ng tulong. No? Wala akong magawa kasi nakatali ako doon. Sa labas. kung mga idol, no? Masakit pa rin katawan niya. Sige, ganito na lang. Ako na lang yung mag-ano sa kanila. Kasi kanina mga idol, nag-uusap kami bago kami nag-on cam. Medyo masakit pa rin yung ano niya eh. Pag nagsasalita siya, parang bumubuka daw yung sugat niya. Kaya po sabi niya sa akin kanina, nangyari daw yun nang may binihag or may biktima na naman, no, na ano yun bro, recruit nila yun bro, bago. Tapos nakiusap daw sa kanya kasi siya yung nagbabantay doon sa nasa loob ng bahay. May anak daw yun, 2, maliliit pa. Gusto nilang makalabas. Kaya tinulungan niya. Naawa daw siya. Pagkatapos, ano yun bro? Hinabol kayo ng ano? Natiktikan kayo na tumatakas kayo? Naskita nila kami, nasundan na kami. Nasundan. Tapos bakit nakapunta sila doon sa bahay mo? Anong nangyari doon? Bakit pati pamilya mo nadamay doon sa pagtakas? Hindi ko nga alam eh, bakit nandun sila kung may sabi yung bakit nandun na sila. Siguro may nagsabi na yung bahay ko. Pero during that time bro na tumatakas kayo, andun ba yung sinasabi mong traitor? Andun. May idea na ako doon sa nangyayari mga idol. So pagdating nyo doon sa sinundan nyo sila papunta doon sa bahay mo, pagdating nyo doon wala na, inaano na yung pamilya mo. Wala na. Patay na nila. Tapos paano kayo nahuli? Bakit kayo nahuli nila? Hindi ka ba nagtangkang sagipin yung pamilya mo? Wala akong nagawa bro eh, kasi wala akong dalang panglaban mo, malakas kasi sila. Sobrang lakas talaga. So sino yung Laban-laban sa kanila. yung time na ando na sa bahay mo bro, actual na nakita mo doon sa bahay mo na pinagpapatay yung pamilya mo? Sino yung mga tao na nakita mo doon? May mga commander ba or Andun si Apo Hait, saka si Apo Hait at si Turo. kaya pala kahit ako bro, kung ako lang siguro mag-isa, tapos si Turo tsaka si Apo Hait yung makaengkwentro ko, wala. Kung hindi ako mamamatay, mabibihag ako. Yun yung mangyayari. At ito, mga idol, no? Gustong maghiganti ni Marlon, mga idol. Pero pinigilan ko siya kasi sa sitwasyon niya ngayon. At ayaw ko nang may madamay pa sa misyon. Kahit ni isang mata po sa mga kalaban ngayon, wala na po akong ma-communicate doon sa mga plano nila. Pero may sinabi po sa akin, Brother Marlon na may sumpa. Kung ano yung sumpa sa pangyarihan ni Apo Hait.
at ni Commander Turo. Kasi ano yung nangyari bro, kalahati ng kapangyarihan ni Apo Hait binigay niya kay Turo. Ganon yung nangyari. Kasi andun daw siya sa pagbuhay ni Apo Hait dun kay Turo eh. Andun daw siya. At kalahati ng lakas ni Apo Hait ibinigay niya kay Commander Turo para mabuhay at may alay. Ilang tao yung inalay bro? 4 na tao. Dun sa 4 na tao na yun, may mga commander ba na nagbagong buhay dun? Mga kasama natin noon? Wala akong nakikilala ng mga tao mo. Parang mga civilian lang, gano'n. Ganun yung tingin ko. Kaya siguro nagbibiktima sila. Kasi yung iba kasi, pinunya nila yung mukha ko. Hindi makita. Nakita. Pinabunan ko sila. Pero sigurado ka ba dun sa sinasabi mong sumpa dun sa kapangyarihan nila? Narinig mo ba sila nag-uusap? Sigurado ako bro. Hindi lang natin sasabihin sa video kung ano yun. Kaya hindi nawawala yun bro, hindi sinunog yun. Hindi namin sinunog ni Commander Haram yun. Kasi malakas yung kutob ko na magagamit ko pagdating ng panahon. Kaya pala kahit anong gawin kong kahit anong gamitin kong anting-anting hindi pa rin umuubra eh. At ito, babalikan ko yung sinasabi mong nabihag. Yung sinubukan mong iligtas or ilabas dun sa ano. Yung nga lang yung masaklap mga idol eh. Sinubukan niya makatulong dun sa isang tao na biktima nila para gawin na namang bandido or gawin na namang i-hypnotize na naman para sumunod dun sa plano nila. Ang kapalit dun, naging buhay ng pamilya niya yung kapalit. At hindi pa sila nakaano. At ang masaklap pa doon, hindi pa kayo lubusang nakalabas. Na ano pa kayo, nadakip pa kayo. Natiktikan pa ng kalaban. Kaya pala hindi ko na nare-receive yung mga message mo kasi sira na pala yung cellphone. Sinira ni Turo kasi bro. Kaya wala nang kontak. Hindi na ako Grabe talaga yung mga tao. So ganito bro. Mamaya may ano naman dyan, may nakautang kasi ako kanina ng bigas 4 na kilo. Doon sa bahay, yan doon naman yun. At nakasaing na din ako, nakabalot na ako ng mga pagkain. Kanin lang tsaka may gulay naman. Yan yung babaunin ko mamaya. Ang gagawin ko kung makaya ko na kunin yung isang bihag doon sa loob ng bahay. Kukunin ko yun. Nahihirapan na siguro ako ito bro. Paano ako magsimula muli bro? Wala nang pamilya bro. Yung gagawin mo bro, magdasal ka bro. Magdasal ka lang. At huwag kang susuko kasi hindi natin may paghihiganti yung nangyari sa pamilya mo kung mawawalan ka ng balanse doon sa pag-iisip mo. Hahanapan natin ang solusyon yan at maghihiganti tayo. Pero sa ngayon, ako muna. Gusto ko sanang sumama bro. Wag muna bro. Kaya bro. Wag muna. Kasi yung mangyayari, mahina ka pa, may dinaramdam ka pa ngayon. At baka mapuno ka ng galit at hindi ka makapagtimpi. Yun pa yung makakasira ng plano natin. Yung gagawin mo lang,
mag-relax ka muna kung saan ka man, kung saan kita nilagay. Safety ka naman doon. At ako nang bahala. Pagdating ng panahon na kaya mo na, sabay tayo. Ha? Sabay tayong maghihiganti. Sa ngayon, may kukunin lang ako at dandahan natin ng ipapapagsak ko. Para wala nang margabyado doon sa mga taong. So yun. Paano yung bro, pag pumunta ka na doon, wala kang contact Huwag mo akong alalahanin, bro. Huwag mo akong alalahanin. Ako na bahala sa sarili. Kasi iba ko, pag gipit, tatakbo tayo. Ganun. Pero importante, may makuha man tayo or may mapatay tayo sa kanila. At ang mission ko ngayon, makuha yung isang tao doon na naiwan. Sigurado ka bang andun sa loob ng bahay? Andun sa loob ng bahay bro. Nakita ko pa yung pag pinasok mo na sa bahay. Sige. So, yun. Mga idol, no? Na-interview na po natin si Marlon, Brother Marlon. At hanggang dito na lang po yung video natin. At ngayong araw po is pupunta po at babalik ako doon para maghiganti at may kukunin po tayong isang bihag doon, no? Mga idol. Kung yung mga kasama natin na mga hunters, yung nabihag, kung nasa malapit na location lang sana natin sila ngayon, wala naman tayong wala naman tayong pinipiling tulungan. Kaso nga lang, igipit pa ako ngayon. Wala tayong pang allowance, ganito, ganyan. At yung pagkain nga namin, medyo medyo talagang gipit pa talaga, no? Kaya mahihirapan talaga. Gustuhin ko man tumulong, pero mahihirapan talaga, mga idol. Kaya nagkataon na ito yung kalagayan ni Brother Marlon ngayon at may isa pa doon na naging bihag din. Kaya kailangan po na tulungan ko at may mga anak din yun. Kaya yun. Maraming salamat po sa panonood ninyo itong video at pakishare lang po para maging aware naman po yung iba, no, dun sa nangyayari. At maraming salamat po sa walang sawa na pagsuporta ninyo, mga idol. At God bless po. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag niyo pong pababayaan yung mga sarili ninyo. Lagi pong tandaan na sa bawat pagsubok na daraan sa ating buhay at pagsisikapan lang po natin, no? Sabay po sa pagdarasal. Walang imposible sa Panginoon, kaya laban lang tayo, mga idol. God bless po. Ito po si Brad Dudong Adventure nagsasabi na mahal ko po kayong lahat. Salute po kami sa inyo lahat, mga idol.